Sa wakas, nakuha na natin ang sagot kung ano talaga ang mga naabstrahi sa kamangha-manghang digital na sirko at binigyan tayo ng episode 8 ng sapat na mga pahiwatig para maintindihan ang ibig sabihin nito. At pinaka-importante, ano ang pwedeng mangyari sa episode 9? Kaya maganda kayo dahil sa lahat ng ito, nagsisimula ng magkaroon ng mas malinaw na kahulugan ang lahat. Para maintindihan ang mga abstraido, dapat muna nating malaman paano sila nililika. Ang pinakamalinaw na halimbawa na meron tayo ay si Kofmo, ang karakter na naabstraido sa pilot episode ng kamangha-manghang digital na sirko. Binanggit ng ibang mga karakter na nagsimulang umasta ng kakaiba si Kofmo at palagi niyang binabanggit ang isang pinto na may nakasulat na labas. Katulad ng parehong pinto na binanggit ni Pomni. Pero nang sa wakas ay pumasok ang mga karakter sa kanyang kwarto, napansin natin na ang mga pader ay punong-puno ng sulat na labas. At isa sa mga dekorasyong larawan ay nagsasabing walang labasan. Habang lumilipas ang panahon, napapansin natin na kapag may naaabstrahe, ito'y dahil nakararanas siya ng pagkabalisa, takot o labis na presyon. At mukhang lohikal naman, sa totoo lang, ito ang iniisip nating lahat kung ano ang abstraksyon. Pero iba pala ang realidad. May isa pang sagot na mas may saysay kung bakit nag-aabstrahe ang mga tauhan. Pero bago ko sabihin ang sagot, tingnan muna natin ang isa pang mahalagang kaso. Jax. Sa simula, mukhang isa siyang tauhan na may matibay na isipan na parang walang anumang bagay ang nakakaapekto sa kanya sa loob ng digital na sirko. Pero habang umuusad ang mga episode, unti-unti siyang nagbabago. Nagsisimula ng maging mas hindi matatag ang kanyang ugali, mas parang hiwalay sa realidad. Hanggang sa punto na nagsisimula na siyang mag-imagine ng mga bagay sa loob ng sarili niyang kwarto. Sa huli, dumating siya sa halusinasyong yon kung saan muntik na siyang ma-abstract. Sa kabutihang palad, hindi ito nangyari. Ipinapakita nito na mahalaga ang aral. Ang pagkawala sa sarili ay hindi agad-agad nangyayari. Isa itong proseso na tumatagal ng mahabang panahon at sa katunayan, maaari pa itong mapigilan. Kaya kung ang pagkawala sa sarili ay basta pagkabalisa lang, edi sana lahat tayo ay nawala na sa sarili, hindi ba? Sige, punta tayo sa clue na iniwan ng episode 8 na malaking tulong sa atin para malutas ang misteryo ng mga nawala sa sarili. Sa isang mahalagang sandali, makikita si Kane sa opisina niya at naririnig natin siyang nagrereklamo kung bakit hindi masaya ang mga karakter sa lahat ng ginawa niya para sa kanila. Pero pagkatapos ay sinabi niya ang pinakamahalagang linya. Binanggit ni Kane na ang mga avatar ay nilikha based sa neural na datos ng bawat karakter. Gumawa rin siya ng programang nagbibigay ng perpektong katawan based sa kanilang mga talaang pangkaisipan. Kinamumuhian din nila siya! Ibig sabihin, ibinatay niya ito sa kanilang mga alaala, personalidad, mga trauma at maging sa sarili nilang pananaw. At malinaw ang ipinapahiwatig dito sa atin. Ipinapakita ng sistema ng digital na sirko ang bawat karakter based sa kanilang isipan. Kaya ang pinakamakatuwiran ay ang pagkawala sa sarili ay hindi lang nangyayari dahil sa emosyonal na presyon, kundi dahil sa mas malalim pang dahilan. Hindi pagkakatugma ng isipan at nakasanayan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa mas madaling paraan. Kapag ang isang karakter ay nagsimulang magbago ng kanyang paraan ng pag-iisip, kapag ang kanyang isipan ay nagsimulang mabasag, hindi na kayang bigyang kahulugan ng sistema ng tama ang mga datos na ito. At bilang resulta, hindi na nito kayang ipakita o i-render ang mga ito sa loob ng sirko sa isang matatag na paraan. Kaya ganyan ang itsura ng mga naabstrahi. Wala silang tiyak na anyo at wala rin silang estruktura. Kaya hindi sila nagiging mga halimaw. Ang totoong nangyayari ay hindi na kayang maipakita ng tama ng sistema ang mga ito. Literal na sirang file ito. Isang korap na avatar at dahil dito may isang bagay na nakita na natin dati na maipapaliwanag. Nang hawakan ni Kofmo na naabstrahi na, si Ragata nagsimula siyang mag-glitch, magkaroon ng mga error. Nangyayari ito dahil hindi lang natin pinag-uusapan ang halimaw o karakter na nagbago ng anyo. Senya ito ng kawalang tatag ng sistema. Isang corrupt na file na maaari pang makaapekto sa iba pang mga file. Ang pinakamalaking ebidensya na susuporta sa teoryan yon ay si Zubel. Alam natin na ang pangunahing trauma niya ay kung paano niya nakikita ang sarili niya.
Kaya si Kane, sa pagtatangkang bigyang kahulugan ang mga datos na ito sa kanyang avatar, inilarawan niya siya sa isang abstract na anyo. Ganoon niya mga kaibigan! Mas lalo pa itong nag-uugnay sa ideya na ang mga naabstrahi ay simpleng hindi magkatugma ang isipan at ang avatar. Si Subel ay may ganitong problema bago pa siya makarating sa digital na sirko, kaya inilarawan siya ni Kane sa abstract na paraan. Kaya dito, makikita na natin ang koneksyon sa anyo ng mga naabstrahi. Pero kung ganon, kung desinkronisasyon ng ito, pwede bang maayos ang isang naabstrahi? Pwede ba siyang mailigtas o maibalik sa pagkakasabay? Posibleng oo mga kaibigan, at ang pinakamalaking patunay ay nasa isa sa mga alaala ni Kinger. Maaring si Kinger lang ang nakakaalam kung paano gumagana ang bahaging ito o ang aberya sa digital na sirko. Nang mawala si Queenie sa sarili, nakita natin kung paano niya sinikap siyang pabalikin sa katinuan. At ang pinaka-interesante dito, si Queenie na nawala sa sarili ay hindi nag-react sa parehong agresibong paraan gaya ng ginawa ni Kaufmo nung siya ay nawala sa sarili. Nakita natin na sa isang banda, si Kinger ay tumutulong kay Queenie na bumalik sa katinuan o magkaroon ng malinaw na pag-iisip. Kaya siguro, kung nabigyan lang sana ng mas maraming oras si Kinger para maayos ang mga ideya o isipan ni Queenie, maaaring bumalik sa normal ang kanyang avatar. Sa ganito, nagkaroon sana ng oras ang sirko para maayos na ma-interpret ang neural na datos na yon. Pero dito na dumating si Kane at basta na lang ipinadala si Queenie sa silong. Hindi niya pinayagang gamutin siya ni Kinger. Tandaan, hindi kayang maintindihan ni Kane ang emosyon ng tao. Kaya siguro para sa kanya, ang mga nawala ng sarili ay parang isang pagkakamali lang sa sistema na dapat alisin o itago sa isang lugar para hindi maapektuhan ang takbo ng buong sirko. Matapos ang episode 8 na natanggal si Kane, parang nag-iiwan ito ng ideya na posibleng mabuksan na ang basement kung saan niya itinatago ang mga nawalan ng sarili. Makikita ng mga karakter ang mga naabstrahi at syempre gugustuhin silang atakihin ng mga nawala sa sarili gaya ng ginawa noon ni Kaufmo. Posibleng makilala ni Kinger si Queenie at sa wakas ay magkaroon siya ng pagkakataon na matulungan siyang mapanatag ang kanyang isipan. Dahil dito, malalaman na ng lahat ang sagot kung paano sila mapapagaling. Unti-unti, matutulungan ng mga karakter ang kanilang mga kaibigan na maalala kung sino talaga sila. Matutulungan ni Jack si Rivet na makabalik. At si Rivet naman, kapag gumaling na siya, ay matutulungan niya si Kaufmo. Sa ganitong paraan, magtutulungan silang lahat para makabalik sila sa kanilang normal na anyo at sa gayon, makahanap ng paraan palabas. Sige mga kaibigan, ano tingin ninyo sa teoryang ito tungkol sa mga na-abstract sa digital na sirko? May iba ba kayong paliwanag kung paano sila gumagana o kung ano talaga sila? Ang tiyak na sagot ay malalaman sa episode 9. Pero sa ngayon, ang magagawa lang natin ay maghintay. Huwag kalimutang iwan ang inyong mga opinyon sa mga komento. At magkita-kita tayo sa susunod na video.